Passion Fellowship Recap Message. Yan. Okay, so ngayon excited kami sa ating gabing ito. Sorry for waiting you so much Tuesday, Wednesday, and then on Thursday na ito. Nagkaroon ng technicality sa aming internet. Okay. But before that, allow me to greet you a pleasant good evening to everyone. And let's go ahead and let's pray. Father, once again, we thank you for a great opportunity to come to your presence. And help us, Lord, to recap the message that we are discussing last Sunday, making the right decision in life. Father God, bless us. We allow the blessed Holy Spirit to be with us. And those who are planning to watch, planning to hear thy message, Father God, sa aming recap, may you bless them, extend them the blessing para magkaroon ng tamang decision sa buhay. Thank you for my team, the Olivera Cares, handling this recap message last Sunday. Thank you, Lord. Be with us and guide us and direct us. In Jesus we pray. Amen. Welcome. Welcome and good evening everyone. Ka-Helps Community and Olivera Cares. Yan. Helps Philippines. Adjust kuya yung ating right decision and wrong decision last July 27. The message ay, sige, tayo. Last July 27. Tuloy natin muna. Huwag na yung review kuya. Huwag na yung review. Tuloy-tuloy na muna kasi First Evangelism Fellowship. Okay, tuloy-tuloy na muna natin yan. Hindi yan natin i-discuss. Ang i-discuss natin bakit ang mga tao ay nagdi-decision base sa mga sumusunod. Yan. Bakit kaya ang Teacher Marilo, bakit nagdi-decision ng tao base sa kanyang mamaya di-discuss natin yan. Number one, ano ba yung we sometimes makes our decision based on, tuloy mo kuya, nagahang ba? Okay, tuloy mo, yung next, okay lang yan, yan yung part ng namin. Okay, yan, okay, ito. Tuloy pa kuya, part natin yan kasi hindi siya ang ating i-discuss. Yan, okay lang yan, para overview na yung nakita nila. Okay, and then we sometimes make our decision Based on what we hear. Ano yung narinig? Hindi parang kulang. Next slide back kuya, medyo what we see, what we muna. hear, Sige yan. what we analyze. Okay, yun kanina, what we see. Kung ano yung nakikita, Ano yung narinig? yan, Doon binabase ang desisyon mo. yan, okay. Ano yung Next. ginagawa ng mas marami? Yan, what we hear. Ano yun okay lang, okay na, mamaya na. Okay, what we hear, okay? Bahagi yan ng ating tinatawag na kung ano yung narinig natin. Pag-ibita na po yan. Pasensya na po, first time, what we hear. Ano ba yung mga narinig natin hindi maganda? Minsan doon tayo nag-base, Mga fake news. Ayan, fake news. Mamaya yun, kasi nababasa rin yun. Yung narinig, yung mga gossip, sabi niya, gossip words, nakakalungkot yan, sana mas mabilis sa balita, rather than consulting the word of God. Kung totoo ba itong narinig na yan, yan ang nakakalungkot, meron tayong mga narinig na pangit na balita, ayan, paniniwalaan ka agad, yan ang Mga nakakalungkot. salita na good or bad against the person, ibabalita without identifying kung totoo o hindi. Yan. Next, yung ano pa yung Bakit ba sakit ng tao eh? what we ayan, read. Ano yung nabasa natin sa FB? Naku, yun ang nakakalungkot, May nabasa lang sa FB, talagang pinaniwalaan na. Mayroong lang nabasa sa isang message ay talagang diyan nagbabase. Ulitin ko, yung una, nagbabase ang mga tao base sa kanyang nakikita. Ano yung nakikita? Narinig Nababasa. at nababasa. Yun, So yun yung mga hindi na tayo bibigay ng mga sample na yan, So Parang sometimes hindi na uso yung ngayon, di ba? okay, yung Social media. social media, kung ano nababasa sa social media. Okay, nawala yung ating Noon sa TV okay. lang, di ba? Oo. Ang basihan ng mga balita. Ayun, Balita social at media. dyaryo. Marami ng fake news. Okay, minsan nagde-decision ka because of numbers ng mga naniniwala. Yung nagkakay sila, yun ang pinapaniwala nila. Base sa kanilang
Marami yung nagsasabi. Marami nagsasabi, yun ang kanilang Parang pinapaniwala. hindi yata ang totoo. So, majority wins, yun nangyayari. Ito kasi ang sinabi ni Kano, ito yung okay lang, merong shoutout po sa nanonood. Thank you. By the way, pag kayo po ay napili, ay mabibigyan kayo ng Bible. Pero ito pong mga Bible naman na ito na hawak namin ay shoutout po sa kay Ate LB. Ate LB and Pastora Betty ng Ate LB and Kuya Tuman, Abel, So sa kanila po muna reserve yan. Makita natin, shoutout po. So next, nagde-decision ang tao base sa influence. Yung kung ano yung Uy, sabi ni yun, tansyaw, yung uto-uto, nambubuyo, yun yung nakakalungkot na mga nagdi-decision ng tao base sa kanyang na-influence. And next, yung advice, advice ng magulang. Anak, huwag mo yung piliin. Naku, delikado yan. Okay, minsan yan, pero maganda rin na sundin ng magulang kasi sabi, ang mga magulang daw ay knows what is best. yung mga Not all. Not all daw. So, kung yun, ang magulang ay may takot yan. at naniniwala sa Sa Diyos. Diyos. Yun. Pero Some, yung magulang na next, yung nilisen sa Diyos. what we feel, Kung minsan nagdidesisyon ng tao dahil kung ano nararamdaman niya doon sa tao. Uy, feeling ko, tama naman yung sinasabi niya. Feeling ko, hindi kayo. So kung minsan nagdidesisyon ng tao based on what she or he feel. Yun ang nakakalungkot, So, nagdidesisyon what we see, what we hear, what we read, what we read, and advice, what we feel, influence, what we and influence. we feel. So yun yung mga na nakikita natin, doon nagdidesisyon ng tao. Next nating itatanong dito ay ano bang consequences ng wrong decision? Kung minsan nag-decision tayo, are there types of decision maker? Number one is ito yung impulsive decision maker. Ito yung pabigla-bigla. Ay, alis na tayo. Layas na tayo. Yung So, sana hindi kayo ganon. Next ay yung number 2 ay wise decision maker. Inayos niya lahat. Okay, naka-arrange, naka-plano. Lagi ko nga ginagamit ito sa mga training ko. It was not training when Noah built the ark. Ibig sabihin, naka-well plan. Dumating yung disaster. Yes, naka-ready sila, naka-plano. Okay, so importante na wise decision maker. Actually, ginamit ko rin yan sa Luke chapter 14 verse 28 when we are establishing any Christian projects or organization. So, importante yung decision maker. Next slide. So, shoutout po ulit. Yung pong mga kapanalo. Shoutout po ulit. Yan, meron po siyang ang mga perfect ng aming attendance para sa worship evangelism. Okay. Bali 6 Sundays po yan. Makakatanggap ng hanap buhay package. Meron po siyang kasama din na lutuan ng hamburger at ng siomai o fishball at whatever po na street food po para magamit sa kanilang negosyo. Kompleto package po yan. Kompleto package. Shoutout po muna. Okay, next. Consequences of wrong decision. Yun. Mali ang decision mo. Medyo pangit yung Lagot ka. Yun, pag wrong Suffer decision. ka talaga. Tandaan natin every decision that we make. Kapag hindi natin sinama or sinali si Lord, lagot Okay lang ka. anak, palampasin mo na kasi Nasa huli ang pagsisisi. Okay, consequences of wrong decision. Ito gusto kong ma-emphasis sa inyo. Pag may mga decision tayo na alam natin na mali yung patutunguhan, ay talagang dapat natin maunawaan. Next, sabi niya, bunga ng mga maling decision. Okay, ando yun? Wrong decision can badly affect your future. So makita natin, badly affect your future. Bakit? Sabi sa Time Magazine ng US, children having children
teen pregnancies in America. Nakakalungkot ano sa Pilipinas kaya. Marami kaya ito? Bakit ko ini-emphasize ito? Kasi overpopulated na tayo sa Pilipinas. In other words, population explosion ang ating problema. Ano po yung ibig ko sabihin? Kung nag-alaga ka ng isang aso, okay lang. Pero kung nag-alaga ka ng 10, ay kakapusin ka. How much more sa family? Kung kayo 2 family, isa lang nagtatrabaho, 7 ang nakain o 10 ang nakain, magkakamali ang Anak decision. bago ang kasal. Okay. Okay, next slide. Tingnan natin. Yan, maaari magka-apekto ang mga maling decision. Saan? Yes. Okay. Badly affect your future. Sure. Yung kinabukasan mo. Awareness to the teens. Please focus on your studies. Okay, youth, young teens, mga second, mga senior high school, Junior high school. please focus on your studies. Bakit? Having an inspiration is okay. What is Okay, ibig sabihin, everything. may crush ka, okay yan. No? Meron ka inspiration, okay yan. Pero tingnan mo But na. never give everything. Think of your future. Add to the problem of your family and society. Nako, ibig sabihin, pinanggalingan na ng pamilya mo, ganito na ang sitwasyon, huwag mo nang ulitin Ulitin. sa panahon mo para yung kinabukasan mo ay medyo magiging maayos. okay? Sa tulong, of course, ng ating Panginoon. Okay. So next, meron ditong source ha. Ito hindi ito haka-haka lang sa Pilipinas. Wala. Okay, pakihintay natin yung So, ang hawak ko ay Sige, shoutout po uli. Meron po tayong mabibigyan ng Bible na children na i-discuss natin. Ipapadala po ito o ano? ito ay para sa iyo. Para ito po sa youth. Ayan. Shoutout po habang naghihintay tayo ng Kami po ating ay nag-iipon po talaga ng mga pamilya. first time po namin mag-live at first time din po namin gumamit ng ganitong screen. Actually po, ito po ay possible talaga gamitin namin itong screen na ito sa SM San Pedro. Kaya po big screen po yan. Screen sharing din yan. Wala. Okay. Ayun na po, okay. Wait lang po tayo habang iniintay natin yung So, ito shoutout po. mga naka-display po mga Bible. Ito po ay aming ginagamit or ibinabahagi sa mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga nasa probinsya. Ginagamit po nila to sa mga disciple making nila. Meron kami pambata. And ito naman po ay pinapamigay namin sa mga estudyante. Actually kami ay volunteer values teacher. Sa Dito elementary, and high school. sa Estrella Elementary School. Dito po ba sa Barangay Estrella Values facilitator po tayo. So, ito inabigay po namin to. And tomorrow po, nandun po kami 11 o'clock sa Barangay Estrella Elementary School, San Pedro, Laguna. Okay, yan po. Ano natin, medyo nag-cut off dito. Kailangan kasi ito yung position. Source, ABS-7 News, nearly, wala ulit. Nawala. Okay. Wrong decision. Ano Wrong yung decision. consequences ng wrong decision? Okay lang yan, kuya. Ayan, wrong decision ay 200,000 Filipino 200,000 Filipino teens get pregnant annually based on the Bago po CBN News. And in other words, sabi nga, shocking news, 14 million single parents 2019. In other words, hindi po natin alam ang status ngayon 2025. Bakit Single dumadami parents. ang single parent? Okay, Ibig so sabihin ng single parent, ito yung mga may anak, na walang tatay o walang nanay pero asawa, walang yun po yung single parents. Ang nakakalungkot, dumadami po sila ngayon.
po ay 14,000,2019 studies. Okay, in other words, 2020 by 6 years na nakalipas, hindi ko na po kayang i-estimate. Kasi wala pa po tayong study ulit doon. So yun yung status, ano? Sige, yan. Oops, yan, balik tayo dito. Yun na lang. Okay lang yan po yan. Okay, pag ang bata po ay nagkaroon ng pregnancy, okay. Pwede na lang kayo po yan. So, shoutout po, mayroon po makakatanggap ng Bible. Magsisimula tayo sa mga susunod na mga araw na ipapadala po through GNT yung Bible. Actually, nationwide po tayo na nagpapadala ng Bible. Okay na yan, kuya. Yan. Okay. Write down 3 major changes you'll experience when you have a child. Ito nakakalungkot. Shattered dreams. Meron tayong yung mga pangarap natin ay nagkakaroon ng tinatawag na shattered. Ibig sabihin, hindi na nagpapatuloy yung ating mawawala yung ating signal. Okay, shattered dream. Yun ang dahilan kung bakit napakahirap mag-decision sa ating buhay. Okay, body affect your future. So kung ikaw ay bata pa at nabuntis ka, ay bigla kang tinatawag natin magkakaroon ng shattered dream. Pag shattered dream, yung pangarap mo hindi mo na maaabot. Okay? Yun na yung Okay, HDMI. Yung pangarap ko, hindi na siya... Okay. Ano pa rin po ulit tayo? Meron tayong special package po, award. business, pangkabuhayan. Meron na po nagbigay ng pangalan nila, telephone number nila, at kanilang address. So yun po yung matatanggap nila. Waiting lang po tayo dito sa ating sample na Shattered Dream. Sira na yung Pangarap mo? Hindi mo na maaabot. Yan, finances double. Okay, yan yung pinakamalungkot. Tataas talaga yung kahit pangangailangan mo sa gastusin. Okay, mahirap po. Okay. I remember, di ba, nung college kami, meron kami na seminar na pina-attend sa amin. May natutunan ako dun. Kung mag-aasawa ka, dapat ang unahin mong isipin, mag-desisyon kayo, ilan ang magiging anak niyo. Sabi ng professor namin, wala na po yung professor namin. Natutunan namin ito sa philosophy. Kung magdidesisyon kang mag-asawa, dapat alam mo yung future mo, ilan ang anak niyo. Pag-uusap kayo, 1, 2, 3, kasi ang isang anak dapat, kung mag-aanak ka ng isa, at least meron kang 1M sa bangko. Pag sinabing may 1M ka sa bangko, ito yung tawag nun, na-save mo na. Kasi kapag nag-anak ka, at pinanganak mo siya, ipagbubuntis mo pa lang siya, kailangan mong gumastos. At pag ipinanganak mo na siya, of course, kailangan pa rin gumastos. At pag lumabas na siya, syempre, mas malaki yung gastos. Okay, thank you for So, finances double, malaki yun. Hindi lang yung kuryente, hindi lang tubig, hindi lang internet, hindi lang other needs, kundi yung physical na pangangailangan ng baby, as what Teacher Marilo said. Importante yun, mahalaga yun. Makita natin yung 9 months, lahat, labor, pati gastusin sa ospital, panganganak, pagpaaral na mula hanggang elementary, high school, college, or sa private. Prioritize our change. Ibig sabihin yung priority mo mababago na. Yun yun So, emotional baggage, may tatlong mangyari. Guilt, pag pinakita kang pamilya na masaya, iba naman ay nagigilty. Frustration, ibig sabihin pag nakita mo sayang, sana no. Kung siya yun. Hindi kami nagkaganito. Next. Meron. Yan. Minsan nagagalit ka na sa sarili mo. Nahihiya ka sa nakakita. Bakit ba ako nag-desisyon ng ganito? Yung mga kaibigan ko, yung mga classmate ko, buti pa sila. Yan. So yun ang dinalaki natin. Bakit? Ano sabi dito? Wrong decision can badly affect your future. Okay, next slide. Badly affect your family.
Pag mali ang decision mo, Apektado. apektado ang relasyon mo, o relasyon mo sa mga magulang mo, o kaya magiging abandon ka. Kasi nga, bakit ka pinag-aaral ka, nagtatrabaho kami, naghirap kami, nagtatrabaho kami 24 oras, tapos gaganyan ka lang. Meron akong ano kanina, gusto ko sana i-mention, at sinabi ko yung kay Jaira na kanina ko pa sila narinig. Pero siyempre, data privacy yon. While ayusin yung motor, narinig ko na nagtatalo ang isang nanay at isang anak. No? So, parang sinisisi ng nanay yung anak, ikaw ang panganay, ikaw dapat ang umunawa, ikaw dapat ang... Alam mo ba na kami sa pamilya namin, hindi kami nakapag-college, hindi kami nakapag-aral, kaya nga narito ka para pag-aralin ka. Kumisanado na. Body affect your family pag mali ang decision. Next slide. Body affect your health. Makita nyo ito ang pinakamalungkot na katotohanan. Maraming bisyo, maraming ginagawang mali, tapos pag nagkasakit, hihingi ng prayer, hihingi ng tulong, hihingi ng ano, so yun ang nakakalungkot, hindi ready. So pag badly ang wrong decision, Sa mga relatives ako, tapos pag sinabi na wala kami tutulong, wala kayong kwenta. wrong decision can na affect your health. So yun ang nakakalungkot ngayon, yes, masarap tumulong, pero pag nagiging ikaw na yung parang lagi na ikaw yung hininga ng tulong, medyo nagiging burden siya, hindi na siya blessing. So in other words, kailangan natin maunawaan, kailangan natin maintindihan, ang pagtulong ay from the heart, initiative from the person who are willing to give and generously na nagbibigay. So shout out po muli sa ating isang nag-seed last Sunday ng 1,000 pesos para magamit sa gawain ng Panginoon. Shout out. God bless you po. God bless you. 610 po. Okay. Kilala mo yung sarili mo na nagbigay ka ng 1,000 pesos as a seed para sa gawain ng Panginoon. And another, may nag-seed din, From SE. Okay, para din sa ministry na gawain ng Panginoon. Sabi niya may dagdag pa ito. Ang tawag po namin sa kanila ay God's angel. Kasi sila yung pinapadalhan ng mensahe ng Panginoon. We're not asking, but they are touched by God. And magpipm na lang po yan sila or So Okay. sila yung mga pinapadala. Kung baga yung panahon ni Elijah, may rabbit na pinapadala. So thank you po, Shout out our po sa inyo, Good Samaritan. 610. Good Samaritan po. Ito pa, ang tinatawag po namin Good Samaritan. Ito yung mga taong tumutulong behind sa ministry namin, but they are not one na Mention yung kanilang pangalan hindi siya because organization, but it's an individual who really loves to bless the Lord's ministry. okay, shout out din po sa mga behind the scene ng aming ministry that God entrusted to us. Shout out po, no? By the way, Olivera Cares po ang nasa likod dito. Naka-live po tayo sa Ka-Helps FB page. And then ang ating Kuya Jaja at Jaira, ang ating Christ Compassion. Christ Compassion camera man and lady. So, Okay, dito na tayo. body affect ko. Body Next affect slide, your Kuya. Next slide. Body affect your finances. Pag mali ang Ito, decision, maraming problema. yan, credit card, utang ng utang yan. Walang masama kung maghangad ka ng mga ganyang gamit. But see to it na hindi siya magiging liabilities. Meron ka nga niyan, pero kinuha mo naman sa hulugan. So, it will not... Prerogative mo na yan, pero it will affect your finances. Okay? So once na nag-loan ka, see to it na you have capacity to pay. So pag walang capacity to pay, ay magkaroon ng agreement sa kanila to yan handle maraming din yan. ihirap. Body affect your finances pag mali ang decision, nagbumili ng bagong cellphone. Ano yung sikat na cellphone ngayon? iPhone. 14. Nahulog yung iPhone, iPad. 17 na daw ngayon pala. Sorry, hindi kami yung updated. laptop, Kasi yung hindi kami yung, naghahanap.
Kami po ay mga 16. magbabalang yung ating mga cellphone. So, kung mali ang decision, will affect your finances. Kulang Okay? pa to, car, di ba? So, isa sa aming goal, especially last year and this year, debt-free Diba, and the wala ministry. ka Kaya ng po, mga bagay, pero malaya ka sa mga bagay na pagpapalagaling sa Diyos. so debt-free po, meron tayong 65 inches na smart TV. Meron din po tayong electric drum set. Meron din tayong electric guitar at electric acoustic All of that guitar. is debt-free. Yan po ay brand new for the Lord. Brand new yung ating Then meron din tayong laptop, MacBook, para sa Panginoon din magamit sa ministry. And most of all, meron tayong volunteer behind the scene. Ang maganda kong anak at ang aking guwapong isang anak na nasa Okay, next slide. Body affect your finances Okay. and last. Okay, body affect and your study Studies or work. or Pag mali ang work. decision mo, sabi nga, if you decide to engage, nakisama ka sa paggawa ng hindi tama, pinagtakpan mo yung mali. It will It's very body affect your... dangerous. Yeah, Makalusot ka man sa tao, sa mga co-worker mo sa paligid, sa lipunan, or sa kahit anong komunidad, hindi ka makakalusot kay God. Okay, wala talaga. Nandiyan yung istorya ni Naaman. Nandiyan yung istorya ni Ananias. Ananias, Ni Sapphira, okay? Yung katiwala ni Elisha, nandiyan din. Hindi siya madalas pinag-uusapan sa palpito o sa tinuturo, but they are true. If you will read the Bible po, no? Tandaan po natin, if you believe in God, God is a God of righteousness. Any unclean act, it will affect in the future. Sabi nga doon sa diba? There seems right to a man, but in the end, it leads to death. Yan po ay sa Proverbs 14:12. So, kung mali po, yes. huwag na ituloy. Iba rin Meron, ang meron kasing nakakalungkot kung sino pa daw yung Kristiyano. yes. Siya pa yung gumagawa ng mali. Kasi So, sabi daw nila, God is a God of forgiveness and there's no condemnation. Hey, hey, hey! Sino po ang kausap ng Panginoon kapag sinabi yun sa Bible? Depende sa context, sa sino ang sinabihan. Let's not always use na God is merciful. Kasi marami pong ganyan akong nakakausap na nakakalungkot. I'm merciful si God pag hiningi mo ng tawad. Oops, oops, oops. Never forget, God is a God of righteousness and He is a God of just. okay, God is holy, God is Sovereign. just. Don't forget that na Never forget. yes. Kaya nga kahit binigay ni Lord ang buhay niya, may hell pa rin. May hell pa rin. Na binigay na ni Lord. Diba? Sabi nila, ay sa Old Testament, sa New Testament na tayo will have grace. Never forget, there's a hell. Dalawa lang pupuntahan. may impyerno po May impyerno pa rin. May impyerno pa rin, may pupuntahan pa rin. May Okay? pupuntahan pa rin. Thank you po. Next slide. So, ang advice namin, huwag gagawa ng maling decision. Next slide. Or decision na hindi Yan. angkop Pero may sa... pangako ang Diyos. Kapag Ano tama naman naman yun? yung decision mo. Kung tama naman dito, sabi niya, blessing of making the right decision. So allow me to read, sabi sa Proverbs, the man who knows right from wrong has a good judgment and common sense. Ibig sabihin, yung tamang decision, meron siyang right, alam niyang right and good judgment and common sense. Hindi yung nakikinabang Ang ka, mali ay mali. tapos nakita mo yung mali at nakita mo yung tama, may common sense ka doon. Pero pag kinuha mo pa rin yung mali, Hindi porke, ay nakikinabang, ay wala namang alam. No. ayan. God has a big eye to see those who do This something. happier than the man who is immensely rich. Ibig sabihin, kung tama yung ginagawa mo, mas mayaman ka pa doon sa may kayamanan. May kayamanan. Next slide. Back. Di ba kasi in the Bible, wala namang talagang mayamang pumunta ng langit. Di ba? Si Lazarus and yung mayaman. Kahit anong yaman mo kung yung yaman mo, sabi nga nung mayor ni Dito ng ating Kristiyanong mayor, kung galing naman yan sa mali, wala ka pa rin. May Diyos pa rin na Okay,
Tuloy natin ha. Hindi, balik na. So, wisdom is far more valuable than precious jewel. Nothing else compare with it. Ano po ibig sabihin? Kung may wisdom ka, may knowledge ka to do what is right, ay ano pa, mas mahalaga pa raw ito, more valuable than precious jewels. Ibig sabihin, napakaganda kung meron kang karunungan. So, sa mga nanonood po, thank you for watching. I hope nakita nyo merong blessing making the right decision. Next slide. Okay, yan. Tinagalog lang po natin yan. And then next slide, tuloy natin. Okay, merong kagandahan doon sa talata. Hindi nagtapos ang talata. Wisdom gives a long good life, riches, honor, treasure, in peace. Ano po ibig sabihin? Pag tama ang decision mo, meron kang mahaba at mainam na buhay. Yung mahaba at mainam na buhay, kasama dyan yung wala kang mabigat na karamdaman. Precisely, kasi humaba ang buhay mo. Yes. Okay, then magkaroon ka ng Riches. kayamanan. Yung riches Technically, dyan, ay hindi siya yung material na binibigay ng mundo. It's a riches from the Lord that you can live in the world with peace of God. Yung kayamanan tinutukoy niya, whether it is material or spiritual. Pero technically, kung yan ang ating babasihan, ang sumulat niyan ay napakayaman. No other than King Solomon. So, in-emphasis na rin niya yung riches na kayamanan na galing kay Lord. Mamaya natin di-discuss, meron yung continuation. Dangal, yung honor, napakahalaga din yan. Kung tamang decision mo, yung dangal mo, ay mapapahalagahan. Napakahirap kung man-dishonor ka. Kasiyahan. Ito yung pangako ng Diyos kung meron kang wisdom, meron kang kasiyahan. Kasiyahan mabuhay sa mundong ito. Iba yung kasiyahan na kahit nagtatamasa ka ng kagustuhan, kawalan ng pero masaya ka because you have in your mind na may God na nagbibigay ng kasiyahan. So, the joy of salvation. Pwede rin. Technically, tinitingnan natin doon yung pleasure na ibinibigay ng Panginoon dito ay yung happiness and joy with your family, with your friend, and your brother and sister. Yun, the pleasure. Yung creation, yung pagbisita sa ibang bansa, ano na yung added. Last, but kapayapaan. Sabi dyan, ang wisdom gives you peace, kapayapaan. Ibig sabihin, kung mayroon kang Kristo, mayroon kang wisdom, mayroon kang kapayapaan. Ito yung sinasabi kanina ni Teacher Marilo regarding sa mga trials, regarding sa mga pagsubok, sicknesses, meron ka pa rin kapayapaan kasi meron kang wisdom. Sabi sa Kawikaan 3:16, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at may bunga ng karangalan. Nagkakaroon na ng difference meaning kapag different translation. Kasi dito, ito yung translation natin, ito yung translation ng Tagalog. So, next slide. Okay, bakit? Okay, sige, okay lang. Bakit mahalaga yung yung wisdom at magkaroon ng wealth? Number one, sabi diyan, we must produce wealth for us to survive. Ang wealth na tinutukoy doon, ito yung enough to survive. Ibig sabihin, marami talagang in fact, sa Kahelps at sa Pastor Ray Olivera Messenger, bombarded ang nanghihingi ng tulong. Okay, kaya pag sila nag-PM sa Kahelps o nag-PM sa Christ Compassion FB page natin, meron ng note doon, prayer request only. And then naka-note din doon, we are not foundation or DSWD. Kasi nangyari kapag tayo gumagawa ng mabuti, gusto nila gawan din natin sila ng buti. Wala namang mali doon. Kaya lang it is not part of our program. Okay? Hindi ko na may mention kung sino yung mga nag-PPM sa atin. Mayaman po ang ating DSW. May pondo po para sa mga dapat may wisdom tayo. Paano kung umaharap tayo sa mga problema, hindi ka pababayaan agad kung tama ang iyong motibo at ang pagkaintindi mo sa sitwasyon. Ang nagiging problema is yung problema na ikaw ang gumawa. Hindi mo pwedeng iasa. Kaya sabi nga ng diba, kasabihan to meron din naman sa Biblia, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang kawa. Tandaan po natin na laging mahabagin ang Diyos. Kung
ginagawa mo ang mga bagay ayon sa standard below. Hindi ka pababayaan. Walang pinabayaan ang Panginoon Jesus na tao na nagtitiwala sa Kanya. Okay, recap lang po yan ha. Recap lang ng message natin kasi napaka-limited yung time natin. Okay, we must produce well for us to enjoy life. Ibig sabihin, kailangan talaga. Okay, kailangan natin ng wealth. Hindi lang Sure, ito, life hindi with lang ito God, pera. yan, no? Life with God, yan. Hindi lang ito pera. Life Ano? Ito without ay God. capacity to live. Ano? So, kailangan natin for us to enjoy life. Next, we must produce wealth for us to be able to give and share. So, another shout out po sa ating Good Samaritan na nag-produce sila ng wealth para sa kanila at naging Be able sila to give and share. Gusto lang po namin ipaliwanag ang salitang share dito. Kung meron kayong 10 piso at nagbigay kayo ng 50 pesos, yun po yung share. Okay, hindi po kami yung tinatawag na 100% ibibigay nyo. Kasi share ang sinasabi doon. Share. Give. Okay, give siya according to able. Wala na po yan. Able to give. Nalubat. Okay, balik pa rin. Okay, next. We must produce wealth for us to evangelize and disciples the whole world. So, yung wealth na yan, napakahalaga yan para makapag-evangelize. Alam po ba nyo na hindi namin magagawa ito kung walang behind the scene? Okay, meron po shoutout din po sa isang tita natin na taga-Pasig, hindi nakakalimot. Okay, kahit na siya po ay Shout out po. wedo na, talagang yung willingness niya to support the ministry that God in the shoutout din po sa isang kapatid natin na taga Binyan, Laguna na talagang faithfully, talagang saludo po kami sa inyong katapatan sa Diyos. Shoutout din po. Hebrews 16 16. always. Shoutout din po yung taga Sambuanga, Sibugay. Thank you po sa inyong katapatan sa Diyos. Gusto man namin i-flex yung inyong pangalan, hindi na po namin magawa kasi we are Sa protecting SG. you and data privacy para ma-avoid. SG. SG. Singapore po yun. Taga SG. Shout out. Taga Taguig. Ay, Taytay. Shout out po. Shoutout po sa faithful natin na taga Taytay. Okay, Rizal. Rizal na talagang napakabuti ng Panginoon sa iyo, kapatid. Sa mga taga Texas, US. Yun, so patuloy po natin ha. We must produce wealth for us to evangelize. And that, yan po yung ginawa natin last Sunday. Inimbitahan natin yung community at alam po ba nyo na hindi naman nila alam na meron silang matatanggap na merienda. At wala rin po silang alam na may matatanggap sila na bigas. At wala rin po silang alam na may matatanggap sila na cash assistant. Yun lamang po. Actually, ulitin ko po, yung community na yun, sila yung panahon ng pandemic na hindi talaga alam pero na aabutan. Ayun, so na-meet namin sila, inatag po namin sa lahat na nakakatuwa. Yung place nila mismo, sila mismo ang nag-prepare. Then pumupunta kami doon every Sunday. Saturday and Sunday. Saturday and Sunday. Habang yung mga simbahan ay sarado, kami po ay nag-worship doon sa place nila na ang tawag ko nga doon, the church without a wall. Okay. Ano pa ipipicture po namin one time. Kasama ko po ang aking bunso, Kuya Jaja, Kuya Tim, pag nagdadala po kami ng bigas doon. Shoutout po pala. Mamamalengke si Pastor, ako naman po ay magluluto para sa kanila yung gusto nilang Wala Kuya ulit. so, after ilan years? 20 Basta nung pandemic until 2022. Kasi nasa dinala Coron, kami ng Palawan po kami. Panginoon sa mission sa Coron. 2022. Na-hospital ako ng 2023. Tapos, napunta naman kami sa ibang mission. Still, nandun pa rin yung 2024 tuloy po kami sa school na po namin ginaganap yung baon Sila po. assistant and school supplies
May At nagtatanong bakit sila nang sila. Simple lang po. Kasi sila yung talagang they hunger for the love of God. Hindi sila nag-aalibay. Pag sinabi namin na meron tayong gawain para sa Panginoon, hindi mo sila mariringgan, ay may ganito po kami, ay may ganyan po kami. Unlike the other na, okay na na ano, yun. yun. Okay, so yun yung nakita namin doon. Shoutout din po sa Motor Trade Livelihood Assistance Foundation who donated 11 sacks of rice. Yes. At yan po ay nagkaroon ng tinatawag na pamimigay sa community. At Not salamat only community, but some pastors. o some pastors at Of doon, the churches. yes, isang sako na bigas sa isang Hindi na namin pastor, po hindi na po i-mention. namin mention ang pangalan. Shoutout po sa kanila. At shoutout din po sa 200 food packs. May 5 kilos po yun at saka grocery ay na-donate natin yung 100 food pack sa isang organization. At tayo po, ang nag-avail naman yung another 100 at binigay natin sa 50 food packs sa isang Alliance Church. At tayo naman po dito ay another 50 food packs. At kaya ng other tulong talaga. May mga ano po, Kaya kung makikita niyo po yung page namin, nandun po lahat yung mga sinasabi namin. So, part po ito ng ministry namin to be transparent. okay, we have a pictures, we have a videos, To be transparent. because we want God to is a not God to of boost truth. what we are doing, Yes, but we posted to because we want glorify God. to make Jesus Christ to be known. Lahat po yun ay galing sa pagpapala ng Diyos. Okay, salamat po. Next, Okay, ito tanda ko. Ito po yung tunay na world. Noong 2011 po, narito po kami sa San Pedro, Laguna. Tingnan mo po yung mga itsura ng world. Talaga, diyan pa lang, kita mo na yung kagandahan at kagapunan. And 2011, after pandemic, 1 year, nakita niyo yung kalagayan. 2025, ito po yung panahon na nagtayo tayo ng gawain ng Panginoon sa basbas ng Emmanuel Christian Alliance Ministry, District Southern Tagalog, ng Kamakop. Partnership po. Okay? Kaya tayo po ay nagkaroon ng gawain dito. Kaya po recap po ito. Recap. Ibig sabihin ng recap. Partnership, no string agad. Yes. Partnership. So nag-recap po yun po yung itong kayamanan namin na we cannot deny the fact that we are riches because we have a wealth. Ibig sabihin the family. The family that prays together, stand together no matter what happens. Next slide na. Okay, another natin ay ito na yung step. Making the right decision. Okay, ito na yung Step how to make a right right decision. decision. Sige kuya. So, paano nga ba na maging tama ang desisyon natin sa buhay? Ano man ang dumating sa atin, kailangan ito yung panghahawakan natin. Saan ba tayo babase? Of course, none other than the Word of God. So, next slide kuya. Kaya? Next. So, habang hinihintay natin. Okay, shoutout po again sa mga So, saan natin ibabase? sponsor, donors, Shout out po sa sponsor, Good Samaritan, donors, Good Samaritan, partners, faithful ministry partners So, behind the magkakaiba po scenes. sila. Hindi po sila organization, mga individual Po yan. sila na very faithful sa God's ministry. Shout out po sa inyong lahat. Hebrews 6:10 po lagi. Okay. Hindi po namin mabuhat yung electric electric drum. Kasi doon sa tabi, ayan po yung electric drum. Hintay ko lang po, nakita po yung isang, lutuan din. Ayan. Ito, yung lulutuan. Wala nga, dito. Lutuan po siya ng fishbone, bityam, at higit sa lahat, ito yung mga magagamit nila. So, kung meron pong may dadagdag dito, ay dadagdag natin kung sakaling Ngayon, second and third. Hindi kaya kuya. Next slide. Opo. Ayan po yung aking family. Nagkaroon po kami ng tinatawag na graduation ng aking wife. At ito na po yung family namin. Next slide. Okay. Yan. Isa ho sa magandang binibigay ng Panginoon sa decision natin magkakaroon tayo ng wealth. Peaceful. Ito yung peaceful life. Next slide. Yan ang hinahanap ng marami ngayon. Kapayapaan sa buhay. Peaceful. Okay. By the way, meron tayo. Shoutout po kay Tatay Willie na napadaan dito kanina umaga.
At sabi niya, dito ba kayo nakatira? Opo, sabi ko po, dito po. Napaka-simple ng inyong buhay. Ang sagot ko sa kanya, opo, kahit po si Jesus Christ, simple ang kanyang buhay. Wala nga po siyang matulugan. So, importante po yung simple ang buhay, kaya nakagawa natin tumulong. Okay, next slide kuya. Okay, tuloy ka, ano, habang Ang tunay na kayamanan ay natatagpuan kay God, hindi po sa material na bagay. Sabi nga ni King Solomon, everything is meaningless. Kapag without God, at hindi si Lord ang focus mo, lahat ng meron ka Okay. ay meaningless. So, yun po yung ano natin. Next slide kuya. Para makasurvive ka, mabuhay sa mundo, always focus on Jesus, hindi po sa material na bagay. Katulad ngayon, katatapos lang ng bagyo at pagbaha. Can you imagine, no? Daming na, yung iba doon nakikita ko sa uy, katapusan na ng mundo, babalik na si Lord. Kung bumalik nga, kasama ka ba? Hindi. So, doon mo makikita, no? Meron ka mang milyones na bahay, may sasakyan ka, meron kang pera sa bangko, everything is meaningless. Yan ang sabi ni King Solomon. If you would read Psalms. Ang Book of Psalms ay yung pinakamadaming chapters sa Book of ng Bible. So, habang iniintay natin. So, yung peaceful life, yung peaceful life, mahirap kung maranasan yung peaceful life kapag ang nasa isip mo lagi is mga material na bagay. Tandaan niyo po yan. Kapag ang focus mo ay material things in this world, hindi mo mararanasan ang peaceful life. Tandaan po natin yun. Because only Jesus Christ who can give us a peaceful life. Kuya, wala pa? Abang inintay na. Contentment and joyful life. Napakahalaga na pag nag-decision tayo, ang nakikinabang talaga yung family. Magkaroon tayo ng contentment and joyful life. Okay, next slide. Okay, ito na yung steps to making the right decision. Isa sa mga mahalaga na nakita natin na ito yung mga steps. Hakbang. Para na. Number 1. Ano natin kay Kuya. Okay, sabi sa Kawikaan, magandang balita Biblia sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan sa bibig niya ng kaalaman unaw ay bumubukal. Number 1 ay ask wisdom from God. No? Ask So, paano saan mo kukuha yung pastor? Of course, sa Word of God. Tanungin humingi ka ng karunungan sa Diyos. Sabi ng Bible, only the Lord gives wisdom. Pero, He give knowledge and paano understanding. pastor? Wala na bang kaming Bible? Yan ang advocacy natin. Ayan yung bumili ng cellphone. Pero, ang Bible is only 145 pesos. Sa Bible ko Pero kung pupunta kayo sa shop, ano na siya? 300 to 400. Yung ganito po. Okay, pansinin po natin dito. No? Thank you, Teacher Marilo, about the Bible. Praise God. We are able to umabot na po almost 25,000 Bibles ang ating ipamigay sa 25,000 na individual worth 3.6 million pesos. Sana meron na tayong kotse. Meron na kaming bahay. Yan po ay courtesy. Nakapapamasyal na kami sa Hong Kong. Maraming mga believers po natin na kapatid sa Panginoon na mayroong advocacy at yung aming faith goal na one Bible, win one soul for Christ and be His faithful follower ay nakakatanggap po ng Biblia. So yun po yung mahalaga. Kung walang Biblia, by the way, ito lang po ang gusto namin iparating. As wisdom from God, so it depends the Bible. Ngayon po, we are not accepting any request na Bible for your group. Okay? Hindi na po kami namimigay ng Bible by group kasi alam po namin na kaya nyong bumili ng Biblia. In other words, Especially sa mga big church. kung malaki ang simbahan nyo, let the member donate one Bible
sa bawat One soul. pamilyang o individual na abot ninyo. Pero kung kayo po ay faithful partners ng CAHEBS, Yes. ng Christ Compassion Fellowship, you are qualified and have a privilege to help or to receive. In your discipleship. Yan. meeting. Kung may Ibig disciple- sabihin, meron talaga kayong mga inaalagaan. Kasi meron pong nangihingi, pag nabigyan na po ng Bible, walang reporting. So ngayon, kinakat off na po namin yung gano'n. So mauuna po, alimbawa, Pastor, pwede bang maka-avail kami dyan? Kasi ito po yung dinidisciple namin. So yun na po yung proseso. Kuya, nawala. So, yun na po yung proseso. Kasi po, paliwanag lang po namin, hindi po namin to nakukuha ng libre. Binibili din po namin to sa blessing na natatanggap namin. We receive blessing, and instead of buying a material things for us to enjoy, no, binibili po namin talaga siya ng Bible. Kasi ang gusto namin, maraming makakilala sa Panginoon through God's Word. Kaya doon sa mga nagre-request, pasensya po, again, inulit ko ni Pastor, kung kayo po ay partners niya, meron po, pero hindi na po katulad ng dati. Kailangan na po namin ng nakakatanggap ng authentic 50, report 100 Bible per that church. you are discipling others. And ganito. At sa ngayon, nag-iimpon po kami. Ang goal po namin, kasi yung goal namin last 2024 is 1,000 Bibles. And ngayon, another po, kasi naubos na po yung mga dahil dinala namin sa Palawan at sa ibang mga probinsya na ipadala na po namin. Ngayon, dito po sa mga Metro Manila, especially dun sa may mga kakayanan naman, pasensya na muna po. Mag-pray po kayo ng malalim. Kasi ang ministry, kapag tama ang motibo at tama ang intensyon, God will provide. Tandaan po natin yan. Kapag tama ang motibo, tama ang inyong focus, God will provide. Kasi ganun din po kami. Nag-iipon po kami sa mga blessing mismo na natatanggap namin. Shoutout po sa mga behind the scene na nagpapadala ng blessing. Actually, the reason why we are not raising fund or soliciting fund or receiving any donation before, because of meron lang mga technicality kami inaayos to protect the donors, protect the sponsor, supporters, and faithful ministry partners. Kasi po ayaw din namin mapahiya sa kanila, ayaw din namin masira ang testimony natin sa Panginoon, yung tiwala nila. But because meron tayong karanasan na nag-donate sila ng Bible, ay binigyan natin sila ng Biblia, pero most of them are not reporting kung saan napunta ang Biblia. In other words, ay ano ang i-report natin sa sponsor o sa donors. Likely po, marami talagang bombarded po ang nanghihingi ng Biblia. Sorry to tell you, pag kayo po nag-request at ni-research ko ang inyong FB page o ang inyong file, FB profile, mas marami po kayong magagawa sa amin, mas marami kayong mabibili na Bible sa amin, kasi po kayo ay existing na, established na, and organized na grupo. Wag na po yung iasa sa amin, kasi we are helping only the pioneering ministry or tinatawag na church planting. That's our goal, 2018. 2019, nagkaroon tayo ng desire to bless 1,000 church planters. And kaya po nag-come up tayo sa One Bible, Win One Soul. That yan po yung aming faith goal sa loob po ng 6 na taon na ngayon. And this year, magse-7 years na po siya sa October 27, 2025. Okay? So next slide. Ganun lang ba po ba? Lord God, give me wisdom, please. Yan. Tingnan natin. Merong isang tao na nanghingi lang ng wisdom sa Panginoon. Sige kuya. Ito po, kung kilala po niyo si King Solomon, how to make the right decision, sabi niya, sa unang hari, bigyan mo bigyan mo po ako ng pusong maunawain.
at marunong kumilala ng masama at mabuti. If you want to be successful in life, if you want to be prosperous in life, if you want to be Receive everything. dapat yan ay mayroong tinatawag na maunawain, marunong kumilala ng masama at mabuti. Hindi po lahat na nagtatagumpay ay kumikilala ng masama at mabuti. Kung minsan nagko-compromise po Sama-sama. yung mga quote and quote. Gagawin naman namin sa mabuti. Yun po yung mali. Ano? God is a God of Okay. righteousness. So, kailangan po, if God, kung nagbe-prayer ka na ikaw ay maging mayaman, maging prosperous, dapat una mong unahin yung kumilala ng masama at mabuti. Ito bang pinanggalingan ng pera? Do not compromise. Ito bang pinanggalingan ng bagay na ito na aking ikagaganda ng buhay ay galing talaga sa Diyos o galing sa masama? Pwede mo mag-share ng halimbawa, Pastor? Actually, ang aming NGOs po, yung organization, nag-start ko to ng 2007. Hanggang ngayon, nag-i-exist. Hindi pa nauso po yung mga FB or mga YouTube. Talagang meron na po kami ginagawa because of God's goodness. Then, last 2000, meron nag-offer sa amin. Marami na po nag-offer that they will use us and they will give, hindi po maliit malaki po 1M o ganyan. Pero isa lang po sinabi namin, sa inyo na lang po yan, 1M. Kung mako-compromise naman po ang gawain ng Panginoon kasi masarap ang biyaya na galing sa Diyos. Kasi po yan, abundance po yan. Pero yung biyayang manggagaling ng hindi mo alam, mako-compromise ang mga decision making namin at ang faith namin, di bali na lang po. Okay, shoutout po pala 2007 po, tama po si Teacher Marilo. 2007 po, meron nag-donate sa atin ng $1,000 para i-bless ang 150 children. Ito pong pera nito ay napunta sa isang church at yung iba pa nito napunta sa gawain ng Panginoon sa Pateros. And shoutout po kay Brother James Pagdilaw, because of your vision. Doon po nagsimula at doon po kami nagkaroon ng ministry na helps. In partnership po ng mga taga-Kainta. 2009 at Kainta. Kainta 2007 and 2008 sa Kainta po. Shoutout po sa mga taga Midtown Village Kainta. Tatay Rick, Nanay Gerly. Galang sa ayun, basta sa pamilya po. Sa De La Cruz Tatay. family. Okay. So shoutout po sa kanila. At yung logo natin, pasasalamatan siya. Siya po ang nag-create ng logo niyan. Yung health po na ito. Minsan, mabibisita po natin. Actually, nung pandemic, pinupuntahan ko siya at nagpapadala ako ng hindi pinapaalam kahit kanino nag-aabot tayo ng mga tulong sa kanila. Okay, shoutout po sa natulungan. At hindi lang po nagbigay siya ng $1,000. Siya po rin ay nagbigay ng school supplies na para sa 70 bata. Talagang grabe po yung karunungan na marunong siyang kumilala ng masama. Kaya po nabigyan natin ng taga Cavite, nabigyan ng taga Cainta, nabigyan din ng taga Pateros. Grabe po yun. Meron po yung vitamins pa. May follow-up po yun sa isang church planting ng Alliance sa Pateros. Sa ano na yun, tuloy-tuloy po siya. Until now. So we have 18 years So existing we're not po. a big organization po or a big, meron lang mga faithful individual behind our ministry. So sila yung pinatawag namin. Kasi may nagtanong, ay, tempo lang pa kayo ng Good Samaritan. Ay, sorry po, hindi po siya organization na nagpo-collect kami or nangihingi. It's an individual who will faithfully supporting God's ministry. Okay? Ano po sabi nito yung bigyan mo po ako ng puso mo, ano yung marunong. Sabi ng God, napakaganda sagot ng God Pinagkakalab ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay.
at Grabe, no? bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, hiningi. kayamanan at karangalan na di mapapatayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Wow, ang napakagandang ano yan, prayer ni King Solomon, na he asked God to give him wisdom, but God answered him na walang kapantay, and then may added kayamanan at karangalan, honored and riches, yung wealth. Grabe, ano? Lord, ganun din. Kailangan po namin dito sa Christ Compassion Fellowship. Kayamanan at Bigyan mo po kami ng karunungan. Di mapapantayan. Gusto po namin maging unique, authentic, ang itatayong gawain dito sa Southern Heights 2 UBN. Salamat kay Kagawad Christian RC for offering the venue for the first evangelism worship. Every Sunday. Lord willing po, ito Pero every Sunday. ito po yung place ng Formerly tutorial ng Health Center. And DBBS, magkakaroon po tayo, and then everything. Next slide. Sana matanggap natin din ito, no? kayamanan at karangalan. Next, kuya. Sa langit yan. Hindi, dito pa rin. Meron pa rin. So sabi, I read the entire New Testament Bible in 2 months. Ito po yung aking experience. Nabasa ko po ang Biblia ng 2 months. Hindi ko lang po alam sa 3 kong anak kung nabasa nila. But technically, nung pandemic po, nagbabasa po kami gabi-gabi. Araw-araw kasi nung pandemic din. At hindi lang po nagbabasa, may journal pa yun. May journal yun. Yun ang prayer ko, magkaroon ulit ng pandemic. Hindi, joke lang. Magkaroon ulit ng time to read the Bible. Ang topic natin During doon, the pandemic, nagbabad po kami to understand the situation. may kami, Kasi yoga. May yoga po kami Guilty gabi-gabi. Y-O-G-A. Yoga. Kasi during the pandemic, hindi po kami nagtitira. Hindi po kami Ay. nagugutom. Kasi nasa labas po kami ni Pastor, naghahatid ng ayun. Ayun. Ganun po kabuti ang Panginoon. Yoga means yield on God's attribute. Bakit ipinahintulot ng Diyos to? Mangyari. Bakit nangyari to? Bakit? Kasi alam mo yung attribute ni God. God is sovereign. God is powerful. God omnipresent. So kaya naintindihan ng mga anak namin. Bakit yan? Next slide, kuya. Okay, ito yung magandang As wisdom from God. Kung meron sa inyong kailangan ng wisdom, humingi sa Diyos at makakatanggap ka. Kasi mapagbigay ang Diyos sa lahat at hindi nanunumbat. Mapagbigay. Okay, anong gagawin natin para makamit yun? Wisdom na admit that we are lack of wisdom. Kulang talaga tayo sa karunungan. Kaya ito ang pangako mo. Meron sa inyo kailangan ng wisdom, humingi. Kaya yung kayo Lord, parang prayer na namin. kay God. Pray tayo, Lord, ang pagtatayo po ng iyong gawain dito sa Christ Commission, Compassion Fellowship ay wala po kaming wisdom. Actually, anak, hindi kami nag-worry, Kuya Jera, ay nung mag-alas stress na, wala. Bumaba na kami ng mama mo. Pero sabi ka ng mama mo sa akin, akyat ka na lang, ako na ang bahala dito. Kasi yung prayer can touch the heart of God and then touch the heart of His people. Nagpadala siya. And thank you, Jaira Sayan, for your investment in the kingdom of God, inviting your friend, inviting your classmate. Classmate niyo po yung Parang hindi na masaya ang Kuya Jaira. Anak na yun ang investment mo sa kanila. It will be double by God. Trust me. Pagtiwala ka sa amin ng mama, trust us na yung yung investment mo, nagkaroon kayo ng prayer time, content sharing. Hindi naman sa Kuya Tim din may dala na isa. Kuya Tim, Kuya Jaja naman ay technicality, magaling talaga sa ganito. I cannot deny the fact talaga gifted dito. Alam ko, darating ang panahon na magagamit ito. Admit, unang gagawin natin, aminin natin na tayo kulang sa karunungan. Kung gusto natin, ask wisdom from God, pero aminin natin wala tayong, Lord, wala kaming magagawa dito.
Pero nakita natin, no? The Lord provide itong mga gamit nito. Ngayon, pinag-pray natin itong drum set, magamit. Actually, kaya yung kumpleto, kasi ang prayer natin talaga, SM. Center San Pedro. Okay, actually po, to be honest with you, mga brother and sister, nakikinig, nagpadala po talaga ng letter tayo sa kanila at nag-respond po sila. Kaya lang medyo late na po yung ating paghahanda. No? So, plano na Binago ni Lord yung binago ng Panginoon sa RC talaga. Okay, next slide na. Kaya ganito po kalaki itong pinipray. Okay, humingi. Kasi humingi talaga. Ask God to have wisdom. So, ibig sabihin, kanina, aminin mo. Unang-unang gagawin mo, aminin mo na wala kang karunungan. Pangalawa, humiling ka sa Diyos na magkaroon ng karunungan. At saan niya matatagpuan? Dito sa Bible. Nandito na lahat. Kulang na lang i-apply. Okay? Okay ang FB page, okay ang Reels, okay lahat yan. Pero dapat meron kang Bible talaga na binabasa araw-araw. Sabi sa Joshua 1:8, huwag mong kalilimutan, huwag mong kaliligtaan. Ito po yung Bible ko na pinulot sa basura. Kasi nung makilala namin gusto ko mag-share, makilala ko si Lord kasi ayos na humingi eh. At tinuruan kami about Bible, pero ang problem, walang Bible na ibinibigay sa akin. So nangarap po ako. And I accepted the Lord Jesus as my personal Lord and Savior. Nangarap talaga ako na makabili. Pag binili niyo po itong Bible na to, is nasa mahal po to, mas mahal po to kaysa personal Bible. So, matagal ko na po to. Ganyan po yung kadumi. Bakit po siya madumi? Kasi pinulot ko lang po siya sa basura at lalo siya naging madumi kasi lagi ko pong kinakausap. So, kung si Pastor, 2 buwan niya binasa. Ito ay may pagkatapos namin ng So, binabasa ko talaga siya. Every decision I made, ito yung binibuksan ko. Okay, ask God. Isa, admit. Ask God. Next slide. Pasensya na, medyo mabagal talaga ang natin. Okay, next slide. And then, Accept wisdom from God. Accept God's wisdom. Yan. Okay, sabi yan, tanggapin mo yung karunungan ng Panginoon. Saan niya makukuha? Sa salita niya. Okay, may naalala ko nung tuturo ako sa Mindanao. Paano? Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. So, salita ng Diyos. Paano nagsasalita ang Diyos sa atin? Pwedeng sa literal, sa kanyang salita, sa Bible. Pwedeng sa circumstances. Pwede rin sa mature Christian. Okay? Pwede rin sa sign. Ibig sabihin na, halimbawa, naplatan ka na, tutuloy ka pa ba? O kaya, mayroon ng harang doon sa daan, nagtutuloy ka pa. So, yan, So, accept God's wisdom. Number 3 yun. Number 4. Kuya. Abundance of God's wisdom should be shared. Papagbigay ang Diyos, pero dapat i-share mo din. Actually, ito yung tag ko sa grupo ko sa mga pastors. Shoutout po pala sa 200 pastors a year, 50 pastors to 200 pastor na kinikater namin sa ministry ng church planting at Bible. Yung mga naka-receive po ng Bible o aral ng mga ayuda para sa mga biyendo. Part po yun. Marami, honestly, maraming helps fund ang napunta po sa kanila. Kasi sinasagot ang pamasahe, training, anything na kailangan po nila. Kasi bakit po? Every time the helps receive blessing from the Lord and sa mga individual, talagang na po namin yun, advocacy po namin. Advocacy namin yun na i-share. Kaya, kasi hindi namin po hangad ang yumaman dito sa lupa. Hindi namin hangad magka-kotse, magka-mansyon, magpakagandang bahay dito. Mas gusto kasi namin yung mansyon sa langit. Kasi gusto namin lahat ng anak ko may mansyon sa langit. Ako, mawawala. Ang dadali lang mawawala. And we want mas maganda yung mansion namin sa langit. Kaya
blessing financially na matatanggap na, hindi kami magsasawa to buy Bibles. Okay, praise God for that. Ano? And then the word said wisdom should be shared. Marami po tayong tinandak na trainings. Free ang trainings po natin. In fact, ito po is a great privilege and honor to be invited as anniversary speaker sa 2 Alliance Churches. Ano po, talagang naibigay natin yung dapat ibigay sa kanila. Libre po ang ministry na binigay natin sa kanila sapagkat libre din natin natanggap yung biyaya ng Panginoon. Sila na po ang bahalang interviewin nyo kung sakali po magtanong sila. Pero ngayon po, pagpasok ng July, August hanggang December, we will not accept po any invitation because we are focusing in our church planting ministry by the grace of God. So, abundance of God, wisdom should be shared. Last, ask wisdom from God, number 2. Number 2. Next one up. Think and plan carefully. Ito po yung panawagan sa mga kabataan. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with the promise that you may well with thee and thou mayest live long in the earth. Ito is a solemn promise. Sa mga kabataan ngayon, sabi, honor your parents. Honor thy father and mother, which is, sabi, kung ng decision, una, ask God. Pangalawa, think and plan carefully. Involve the family members in planning. So, parang, ito yung kasamang financial dito. Kasama dito ang emotion, kasama dito lahat. Kasi kailangan ikwento. Si Jaira, nagsabi siya sa akin na bukas po, 2 o'clock, may activity kami sa school. Kailangan kasama, parang naunawan. Even though meron din kami activity ng 11. Pwede si Kuya Jaja maghatid kung hindi kami makakabalik agad ng maaga. So, involve the family. Tingnan natin ano ba talaga ang kahalagahan ng text na ito. Ephesians 6:1-3. Next slide, Kuya. Okay. Yun. Principle 1 and principle 2. Una, principle 1, obey and honor your parents. Napakahalaga po na sinusunod natin at iginagalang natin ang magulang. Okay? Hindi ko na ito i-elaborate. Ito po talagang nakikita natin mahalaga. And principle number 2, ang solemn promise, well with thee. Magiging maayos ang buhay mo at live long on the earth. Haba ang iyong buhay. So maganda pala ang pangako, ang honor and obey. Para ikaw ay maging maayos ang buhay and then kumaba ang buhay. Sa akin, ang ibig sabihin niyan, honoring your parents and your mother. Lahat ng decision making mo, dapat nauna mong sinabi kay God. Pangalawa, respect your nanay and tatay. Hindi, parehas na yung honor. Respect kasi. Ay, honor mo. Kumbaga, in your decision making, dapat synonym? alam nila, Honor and synonym respect. siya na Kasi nagpa-exam ako sa... alam nila na ano yung decision making. Alala ko sa Australia, elementary. Ano English ng paggalang? Sabi niya, honor. Sabi ng isang estudyante, respect. Okay, tama yung synonym mo siya. Okay, next slide. Okay, seek advice from the right person. Sabi yan, Proverbs 10:21, give good advice, but a rebel is destroyed for lack of promise. Sa Tagalog, ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. So, when you ask advice from the right person, ay meron sabi niyan, a godly man gives good advice. So, huwag kayong hingi ng payo sa mga nagre-rebelde. Ay, ganyan kasi tatay ko kaya lumayas ako. Walang ganon. Okay, hanapin yung tama na payo. Okay? Alala ko ng isang bata sa bahay namin sa Quezon. May tumakbo sa bahay, babae. Sabi niya, kuya, itago mo ako kasi papaluin ako ng tatay ko. Alam mo, sagot ko? Bumalik ka. Magpapalo ka sa tatay mo. Kasi mawawala ang galit nun. Tatay yun. Pero darating ang panahon na hindi niya.
So bumalik siya. Nagpapalo siya. Importante maintindihan natin God din. Kasi pag sinabi, oh sige, tago ka rito. Hindi ganun. You are protecting. Yung palo kasi sa probinsya is a part of discipline. Yun yung kasi yung context ng probinsya. Okay, ngayon, mahirap na paluin mga bata, no? Pag pinalo mo kami, lalayas kami. Yun ang nakakalungkot. Next slide. Susumbong sa otoridad. Sinasaktan ako. Slide. Next, Proverbs 10. Ano pa? Last Hindi na tayo? natin Malapit na malapit tayo na. sa last. Okay, hindi, i-evaluate pa yan. Malapit na. Ano na lang. Sige. Okay. Tayo pa? Shoutout po Okay muna. lang yan kahit walang kasi mababalik at balik ka naman sa page na. Okay, next slide. Yun, balikan na. Okay. Try to avoid seeking advice from opposition. Kung lalaki ka, hingi ka ng payo sa lalaki. Yung babae ka, hingi ka ng payo sa babae. To protect any temptation. So, importante po yan, ha? Paalala po natin, ha? Huwag tayo hingi ng payo sa... Okay. Ako, technicality, marami nag-PPM sa akin, hindi ko siya binabasa kapag babae. I avoid any conversation. Kaya karamihan sa akin ng PPM yung mga lalaking pastor. Yun ang kausap ko. Pag may mga question ng mga babae, I ignore it. Sorry for that. I ignore. Bakit? We are avoiding. Kaya doon sa nagsabi na, hindi naman binabasa. Talagang hindi ko babasahin, pastor. Kasi babae ka. May Hindi po. asawa po siya. Ngayon po, meron kayong gustong itanong sa kanya. Ako po. Pero hindi po ako friendly sa FB. Namimili lang yun po. So kung tatawag ka naman, mag-inform ka muna at magpakilala. Kasi mga suplada po kami sa Hindi naman. social media. Bihira lang mabuksan. Bihira lang. Lalo na sa Kasi messenger. marami po talaga kami ng page. Okay, At next ang slide. bawat page po namin ay may purpose. At kaya pag hindi po kayo na pasensya na lang po. Punta po kayo dun sa namin. Okay, dito po sa Ka-Helps at saka sa Christ Compassion Pwede po. Fellowship, FB page, yan po magre-reply. Automatic po may reply message po. Next slide po yan. Pero pag mga financial po, punta po kayo DSW. Next slide. Bago lang ano natin. Okay, sabi niya, God is more interested in changing the things in Pasensya na blessing. po, babagal lang. Tagalog po, may mas interesado ang Diyos sa pagbabago ko kaysa gusto niyang babalain ako. Because once I change, the blessing will follow. Ibig sabihin dito, kung gusto natin emphasis dito, tinitingnan ng Panginoon kung ikaw ba'y asking blessing o asking change. Lord, gusto ko po ng ganito, pero ikaw naman ang puso mo ay hindi nagbabago in the presence of God. Hindi, mas gusto ng Diyos, marunong ka manalangin, marunong ka magbasa ng Biblia, sumusunod kaya sa kanyang salita. At And the blessing will namumuhay ka. follow. Namumuhay Yes, ka. applying. Importante po yung kasi, marami po kasi ngayon naghihingi ng prayer, yung iba naman panalangin. Ang panalangin po para sa akin po is bilang prayer warrior. Hindi pahingi noon. Ang panalangin po, ano ang kalooban ng Diyos. Kasi yun po talaga ang pinapakinggan ng Diyos. Kalooban niya, hindi kalooban mo. Hindi po natin kasi pwedeng pasunurin si Lord sa gusto mo eh. Kasi tao ka, hindi ikaw ang magpapasya, Next kundi slide ang po yan. Diyos. Yeah. So, blessing will flow. Balik po yan. Tapos. Next slide. Yan. Ladies, if a man does not like the presence of God, you should not like being in that man's presence. Anong ibig sabihin nito, ano? Marami kasi ngayong nakakalungkot na istorya ng mga Kristiyano na ladies kasi to. Ito yung magkakatipan na nagba-Bible study, hindi Bible study, evangeligaw, na instead na evangelism, marami. Meron silang mga Maraming tila nakakalimot na hindi dapat. Bawal. Kami hindi naman po masyadong religious, pero technically, hindi po talaga. Kung gusto mong lumago para sa Panginoon, look for someone na mas mature. At kung babae ka, babae. Kung lalaki ka, lalaki. Mapa-single ka man,
or may asawa na, to avoid temptation. Temptation is not a sin. But when you dig into the temptation, that is already sin. Okay, thank you for that. Nakalive po ba ito? Hindi na. Okay, next slide. Okay, last but not the least, never make decision after promotion. Kung galit ka, bigo ka, masama ang loob mo, pagod ka, napahiya ka, nag-alala ka, mali ka, huwag ka mag-decision. Ayan ang mga mukha, ang hirap kaya mag-research niyan. Sasama-samahin mo. Huwag ka mag-decision, angry ka, worry ka, bored ka, confused, guilty, disgust, frustrated, happy. Ay, bibigyan kita. Walang gano'n. Sad, jealous, mean, rage, content, scared, sorry, surprised, suspicious, tired, envious. Emotionally, huwag ka mag-decision. Because emotion can be dangerous. Okay, next slide. Lapit na po tayo sa ating recap. Okay, next. Okay. Sabi yan, Alex Blackwell, gustong-gusto po ito kaya kinakot ko. Decision making is an emotional event. Emotion siya. Emotion bog you down and cloud your ability to make a good decision. Medical science has shown that we make decision emotionally, not rationally. Big sabihin, nag-decision ka, base lang doon sa feeling mo. Ay, magtatights ako sa Panginoon pag dumating na yung sweldo ko. Ay, dumating yung sweldo mo. Maliit pala. Ay, wala na. Susunod na lang doon. Don't make a promise to God pagdating sa ganyan. Gaya ng ginawa ni Ananias, Sapphira, nangako. Oo, nangako sila. O pagdating ng ganito, ka sa ministry, nung natanggap nila. Yeah. Pero that time, on the spot, talagang wala sila eh. Pero, sa panahon natin ngayon, not literally, mawawala ka. Pero, iba yung kamatayan ngayon sa panahon nila. May mga discipline si God. Next time natin discuss yan. Halimbawa, kaya, wag mangako. Don't make a promises para sa gawain ng Panginoon. Gawin mo na lang. Gawin mo na lang. Kasi pag hindi mo ginawa, Yes. merong kang pinangako ang Diyos. Yes. Tapos hindi mo tinupad. Okay. So, next slide. Tanda na Lapit si na tayo. God, pag-aarin niya ng lahat ng bagay. Kuya, next slide. Ang magpapas. Lapit na. Never make a decision. Faith is not emotion. It's a decision to stand on God for. Ibig sabihin, pag ni-claim mo yung pangako, Hebrews 11:1, faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of the things not seen. Ibig sabihin, pag ikay sumampalataya na ibibigay ng Panginoon sa iyo, stand yun. Okay, hindi to kailangan masaya ka, malungkot ka. Faith is not an emotion. Faith na may... Ito yung faith na, Andyan si God. ay hindi iba naman itong anak. Lagi yung coaching maganda, pinag-pray. By faith, ibibigay ito ng Panginoon. Ay hindi na dapat yun. Hindi na by faith yun. By picture sa FB. Hindi yan, hindi ganun si Saka God. hindi by faith yun, by pagnanasa yun. Okay, so, Hindi. meron ako nakilala, nakatanggap siya ng bagong car. Sabi niya doon salamat sa Lord, may bago akong new car. Dahil yan ay sa aking pagbibigay ng tithes. Medyo napaisip ako doon. Lahat naman nagbibigay ng tithes, pero bakit siya lang ang binigyan ng car? So may mali sa kanyang paninindigan. Binigyan ng Diyos ang car Understanding because sa sumali siya sa isang programa na may raffle. Nabunot yung pangalan niya. Kaya siya nagkaroon ng car. Okay? So yun ang marami ngayon, nagtatag ngayon eh. Sorry pastor pa yung iba. Tinatag ako na kapag na-share daw nila ito, baka sila ang mananalo ng sasakyan. Marami ng usong ganyan, mga fake yan. No? Okay, mga fake news. next slide. God's blessing ay hindi nakabase sa material na bagay. Remember that when Jesus was tempted by God, Okay, next slide po yan. hindi Yun. po material things. Sabi ng Bible, be not drunk with wine wherein it exists, but filled with the Spirit. Sa Tagalog, huwag kayong maglalasing sapagkat sisiraan niya ang inyong buhay sa halip at dapat kayong mapuspos ng Spirit. Ano ibig sabihin nito? Most of the time,
yung mga naglalasing ay umiinom, nasusunog yung baga, and then after that sasabihin niya, pag-pray mo kami, pastor, pag-pray mo kami na sana gumaling. Mahirap magpanalangin na may sakit. Okay. Mahirap manalangin unless sigad na talaga yung kumilos. Pero kung titingnan natin, you violated the principle. First John 1:9 kasi ang paghingi po pagdating sa physical, lagi kayong babalik sa First John 1:9. If we confess our sin, He is just faithful and righteous to cleanse us for all unrighteousness. Walang magaling na doktor, walang magaling na ospital. Just talk to God. Kasi kung titingnan natin, siya ang lumita sa atin, siya ang nagpurma sa ating pangangatawan, so alam ng Diyos. Ngayon kung paano ka gagaling, go back to 1 John 1:9. Nobody can heal you except God. Okay, thank you. Okay, ilang oras tayo? Vera? Nagto 2 hours, grabe yung recap, ano? Almost to. Okay. Okay, Ask steps to just making the right decision, ask wisdom from God. Napaka-importante yan. Think and plan carefully. Think and plan carefully, seek advice from the right person, never make decision out of emotion. At mapaninang puri. Gamitin namin to sa practical. Ask wisdom from God. Gusto namin lumipat ng matitirang para mapaayos tong center. We ask God. If the Lord provided everything, we will transfer. Pero alam ng God kung ano yung mangyayari in the future kung hindi siya ma. Think of, plan, and carefully. We discuss, enjoy, plan, and consult in the last. Seek advice from the right person. We ask, do we have a plan to capacity? And last, never make decision natin. Gusto natin. Pero ito ang gusto ko din ginamit ko na yung isang opportunity to serve God in a bigger ministry. Seek advice from the right person. Nag-PM ako sa kanya. Sabi ni Captain, ni Ninang Eloisa, at nag-PM sila. Sabi nila dito is very clear. Pag-usapan niyo ang pamilya. Approve ba sa family ang bigger ministry? Kasi it will affect them. Approve ba? Palagay ko hindi approve eh. Hindera. Walang magdadrive, walang magbabantay, walang maghatid sundo, walang ano. So, kasi we believe first ministry is your family. So, yan ano. Sa Sabi lahat, kung gusto mong magtagumpay, always include your family in your decision. Not kung magkano. Hindi na matter sa amin kung wala kang pang-time. Added natin doon is, yung sabi doon, pag-graduating muna ang mga bata sa pag-aaral and tsaka mag-decision to a bigger ministry. Okay? So, shout out po! Bakit kailangan? Kasi pag-graduate na lahat po sila na yung supporter. Sure ba, Jaira? So, Hindi na kami problema at pag-ano. Okay, thank you po. Yan po yung recap the message. Mas mahaba kaysa doon sa sermon. Mas ina-elaborate. Siguro, ito po yung first time namin magre-recap. So, meron po siyang mangyayari na recap. And i-evaluate namin to through videos. I-discuss namin kung kailangan putol-putulin. Ilang oras, Vera, based on your assessment? Almost 2 hours. Almost 2 hours. So, ibig sabihin, divide by 4 days o 5 days. So, pwede siyang 30 minutes. 30 minutes per day. 30 minutes. And then the final. So, shout out po once again. Christ Compassion Fellowship of BST Kamakop. Kami po ay official na church planter namin. Na kami ay naging partner nila and building God's kingdom. So, say something? God bless po and thank you. And kung meron po kayong mga prayer request or mga katanungan, feel free po to message sa sa ka-helps. And magpakilala po kayo. Bago po kompleto naman kayo. And sa Christ Compassion Fellowship FB page and YouTube. So
sa YouTube. Pwede rin It will be po kayo- posted po uploaded sa YouTube tomorrow. May editing na po ito. Okay? So, thank you. And if, like what Teacher Marilo has been said to us, na if you have a prayer concern, making the right decision, huwag po kayong mahiya mag-direct message and then mag-message sa amin. We will pray for you until the Lord answer Okay, your kung ayaw niyo prayer po request. doon sa mga nakakalam, meron naman po kaming personal account din po. But again, magpa-abiso at magpakilala po kayo, especially pag tumatawag. Okay, thank you po. And we will be closing in prayer. Let's bow our head and let's pray. Father, once again, thank you for giving us wisdom how to make the right decision in our life. Thank you, Father God, those who are listening, those who are watching, Father God, may you bless them. Ano man po ang kalagayan nila sa buhay, ano man po ang mga plano nila, ano man po ang kanilang kinakaharap, kung mayroon man silang karamdaman, mayroon silang problem, Lord, may the blessed Holy Spirit help them, Father God. Thank you, Father God, sa aming team ng Olivera Cares, ang panguna ng aming anak na si Gera at si Kuya Jaja. I pray that you will bless us, si Mama at ako, Panginoon. Help us, Lord, give us more wisdom, be upon us, and make our life shine before men so that people will glorify you. And thank you and shout out po sa aming mga kapatid sa iyo, Panginoon, na willing na tumulong sa ganitong gawain sa ministry. Ito po yung recap message namin sa mensahe, and I pray that it will be our ministry in the future. Recap meaning inaayos namin uli ang anumang pinag-aralan namin at dinidiscuss uli ang aming mga natutunan. Salamat po, Panginoon. We commit everything to you. In Jesus we pray. Amen. Shout out. Thank you po and God bless you. Bye-bye.